Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Isa si Johnny Medina sa mahigit 100,000 OFWs na nagtatrabaho sa Taiwan. Ito ay naiulat na born and raised sa bayan ng Mandaon na makikita sa probinsya ng Masbate. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kabataan nito at kahit sa kanyang pamilya ay wala ding lumabas na report. Ngunit sa kanyang social media profile, si Donnie ay mahilig sa motor at sa mga litratong ito ay lagi mo siya makikita na kasama ang iba pa niyang mga kabarong motorista. Kung kadalasan ang ibang tao ay ilalarawan na maangas ang mga taong mahilig sa motor, ayon naman sa pamilya ni Johnny ay kabaligtaran noon ang ugali nito. Ikaw yung babaeng hindi mahilig sa mga gwapo, malabong maging tayo. No! Nang ito ay nakatapos ng pag-aaral, si Johnny ay ginawa ang lahat upang makapagtrabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit kahit ito ay nagawang magkaroon ng trabaho, ang kinikita nito ay hindi naman sapat sa kanyang mga pangangailangan. Kaya tulad ng ibang mga Filipino, nang magbukas ang oportunidad para sa kanya na makapangibang bansa, ay hindi na yon pinalampas ni Johnny. Ito ay naiulat na natanggap bilang factory worker sa electronic manufacturer na Catcher Technology na kumpanyang makikita sa Tainan, Taiwan noong 2015. Sa dami ng mga Pinoy sa bansang yan, hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng mga kaibigan na lagi niyang kasama sa pagbibisikleta. Si Johnny ay walang pinagkaiba sa ibang mga Pinoy. Kung oras na para magtrabaho ay isa ito sa mga trabahador na maaasahan mo. Hindi ito tumatanggi kung merong inaalok na overtime, sapagkat alam niya na kung matagal siyang nagtatrabaho ay nangangahulugan yon ng maraming kita. Kung malaki ang kanyang sahod ay matutulungan niya ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Kung ito ay hindi nagtatrabaho ay sinisigurado ni Johnny na meron siyang work-life balance. Kaya pag wala siya sa factory ay makikita mo ito na kasama ang kanyang mga kaibigan na nagbibisikleta sa loob at labas ng Taipei. Minsan naman ay makikita mo ang mga ito na pumupunta sa iba't ibang tourist destination doon. Kalaunan ay hindi na lamang katrabaho at mga kasamahan nitong mga nagbibisikleta ang nakakasama niya. Pero pati na rin ang ibang mga Filipino na humahanap ng kanilang mga kababayan para maibsan ang kanilang pagiging homesick. Sa pamamaraan na yan ay naging medyo magaan ang nararamdaman nila kahit malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Pasensya ka na ha, hindi ko napigilan, nautot ako. Sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang, maiintindihan ko pa yun. Pero tayo ang lumabas eh. Congratulations! Nang matapos ang kontrata nito, ang kanyang pagdating ay kinasiya naman ng kanyang pamilya. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay bumalik na naman ito sa Taiwan upang magtrabaho muli. At katulad ng dati ay naging matyaga si Donnie sa pagtatrabaho. Nang mauso ang app na TikTok ay hindi rin ito nagpahuli sa paggawa ng mga videos sa nasabing platform. Hello? Hello sir, ako po yung nag-apply niya ng isang araw. Okay, teka lang ha. Ikaw ba yung Sonia? Opo sir, ako nga po yan. Okay, ano bang posisyon ang gusto mo? Kahit anong posisyon, basta pasok. Ngunit noong August 14, 2022, ang 29 na taong gulang na palibirong OFW ay magiging sentro ng balita sa Taiwan dahil sa kasamaan nitong ginawa. Sa litratong ito ay makikita mo na ang paa at kamay ni Johnny ay nakaposas. Ito ay dinala sa presinto at sinampahan ng kasong murder. Ang pamilya nito at kahit ang mga taong nanonood sa kanyang mga TikTok videos ay nagulat. Habang tahimik na nag-iimbestiga at kumakalap pa na maraming ebidensya ang mga otoridad laban dito, ang ibang mga Filipino ay nagsabi na maaaring napagbintangan lamang ito. Pero confident ang mga otoridad na tamang tao ang kanilang inaresto sapagkat malakas ang mga ebidensya na kanilang nakala. Bagamat tikom at hindi nagbibigay ng anumang impormasyon ang mga pulis,
ay hindi naman nila napigilan ang pagkalat ng balita na nagmula mismo sa mga kaibigan at kapamilya ng biktima. Sa social media ay nalaman ng mga tao na ang biktima pala ay ang 27 taong gulang na si May Pasis Foronda o mas kilala sa palayaw na Sunset. Ito ay pinanganak sa bayan ng Tugigaraw na makikita sa probinsya ng Cagayan. Ngunit kalaunan ay napadpad at namuhay ito sa Pasay City. Ang rason ng kanyang paglipat ay para makakuha siya ng maraming oportunidad. Para kay Sunset ay kailangan niyang kumayod ng doble sapagkat hindi na lamang sarili niya ang kailangan niyang isipin. Base sa ulat, ito pala ay isang single mother. Nang hindi na sapat ang kanyang kinikita ay naisip nito na mag-abroad tulad ng kanyang magulang na isang OFW din sa Saudi. Nang ito ay makapasa sa medical ay naging mabilis ang lahat. Kaya nang malaman niyang aprobado na ang application niya, ang pangangalaga sa nag-iisa niyang anak ay ipinagkatiwala nito sa kanyang pamilya sa Cagayan. Nangako siya dito na ang kanyang ginagawa ay para sa kinabukasan nito upang hindi nito danasin o maranasan kung gaano kahirap na hindi mabili ang mga basic needs o pangangailangan sa buhay. Bagamat mahirap ang iwanan ng kanyang anak at hindi masaksihan ang paglaki nito, ay nilakasan ni Sunset ang kanyang loob. Ang determinadong single mother ay dumating sa Taipei kung saan nagtrabaho ito bilang isang factory worker. Tulad ng ibang mga OFW doon, si Sunset ay nagtiis na magtrabaho na malayo sa kanyang pamilya. Base sa report, 2 pang mga Filipina ang kasama nito sa kwarto. Katulad ni Johnny, kung ito ay hindi nagtatrabaho o nag-overtime, si Sunset ay pumupunta sa iba't ibang lugar sa Taipei tulad ng mga restaurants at mga cafe kasama ang kanyang mga kaibigan. Kung ito ay nasa mood ay nag-a-upload din ito ng bagong mga litrato sa kanyang social media para naman i-update ang mahigit 1,000 niyang mga kaibigan. Ang mga taong nakakaalam na kanyang pinagdadaanan ay masaya sapagkat alam nila na ginagawa nito ang lahat para makabangon muli at mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Ngunit ang mga pangarap nito na bagong buhay ay hindi nangyari. Base sa interview sa doormates nito noong gabi ng August 13, ang single mother ay nagpaalam sa kanila na ito ay lalabas lamang saglit. Sa kadahilanan na meron silang pasok at pagod din sila sa trabaho, ay hinayaan lamang nila ito. Nang sila ay maalimpungatan bandang 4:00 ng umaga, ang kanilang cellphone ay puno ng tawag mula sa ilang tao. Nang replyan nila ang mga ito ay kaagad silang nakatanggap ng tawag at doon pa lamang nila nalaman na ang kausap nila sa kabilang linya ay ang sister-in-law o hipag ni Sunset na tawagin na lamang natin sa pangalan na EJ. Sa kanilang usapan ay nakiusap ito na kaagad nilang puntahan at tulungan si Sunset na naiulat na nasa isang hotel dahil merong masamang nangyari dito. Sa pag-aakala nila na prank lamang ito ay sinabi nila na bakit hindi nito tawagan si Sunset mismo. Sa kanilang kutob na baka hindi nagbibiro ang kausap nila ay kinontak nila si Sunset. Ngunit ang reply na natanggap nila ay ang mga salitang wala na siya. Kasunod noon ay nagulat sila sapagkat totoo nga na merong nangyari sa kanilang roommate. Sa local report sa Taipei ay naiulat na ang suspect ay tumawag sa 119 o katumbas ng 911. Ngunit kahit anong pagtatangka ng mga medic na ma-revive si Sunset ay huli na ang lahat sapagkat sa tansya ng mga ito ay ilang oras nang patay ang biktima. Kasunod noon ay makikita mo sa video na ito ang pag-aresto kay Johnny. Habang gumugulong ang investigasyon, ang mga kapamilya ni Sunset ay ginamit ang social media para humingi ng tulong upang maiuwi ang labi nito sa Pilipinas sapagkat ang halagang kayang i-cover ng kumpanya nito sa Taiwan ay mahigit kumulang na 350,000 pesos lamang. Ang ilang mga kapamilya ng biktima ay hindi din napigilan ang kanilang mga sarili sapagkat pamilyar na pamilya sila kay Johnny dahil ito pala ay ang nobyo ni Sunset. Ayon sa interview, ang dalawa ay hindi nagkakilala sa Taiwan dahil ang mga ito ay dati na palang magkarelasyon nang sila ay nasa Pilipinas pa. Katulad ng ibang relasyon, ang samahan ng mga ito ay nagsimula sa puro lambingan. Kung ang ibang lalaki ay hindi magseseryoso kung ang nobyo nila ay may anak na, si Johnny ay tanggap ng buong buo ang anak ni Sunset. Ang kanilang pamilya ay wala ring problema sa relasyon ng mga ito. Masaya pa nga sila na ang dalawa ay may parehong pananaw at gusto sa buhay, ang magkaroon ng maginhawang pamumuhay sa pamamagitan ng pag-abroad. Ang kanilang mga magulang ay suportado ang kanilang desisyon ng mga ibang bansa.
Kaya naman masaya ang mga ito nang malaman nila na pareho pala ang mga itong nag-a-apply patungong Taiwan. Ang dalawa ay sabay na inisikaso ang kanilang papeles, pati ang pagme-medical, ngunit dahil sa pressure at stress ng proseso, ang dalawa ay naghiwalay din. Ngunit lumalabas sa preliminary investigation ng Hsinchu County Police Bureau, panandalian lamang ang paghiwalay ng dalawa, sapagkat nang mag-cross muli ang landas ng mga ito sa Taiwan, ay nagkabalikan muli sina Johnny at Sunset. Nang ang mga ito ay magkabalikan ay bumalik ang dating kaswitan nila sa isa't isa. Mas lalo pa silang naging close sapagkat magkasama nilang hinaharap ang hirap na maging isang OFW. Si Johnny din ang naging sandali ni Sunset sa tuwing ito ay naho-homesick at may pinagdadaanan sa buhay. Nang malaman ng kanilang pamilya na sila ay nagkabalikan na, ang mga ito ay masaya. Si Johnny din ang main contact ng pamilyang Foronda kung sakaling hindi nila makontak si Sunset. Ngunit kung sa panlabas sa social media ay makikita ang masayang relasyon ng dalawa, ang hindi naman nila nakikita ay unti-unti na palang nagdududa si Sunset kung si Johnny na ba talaga ang lalaki para sa kanya. Pero kahit may pag-alinlangan siya, ang kanyang nobyo ay pinagpatuloy ang pagiging tapat. Nang maramdaman ni Johnny na si Sunset na ang tamang babae para sa kanya, ito ay masayang bumili ng singsing. Nang makakuha ito ng tamang tiyempo ay lakas loob na nag-propose si Johnny kay Sunset. Ngunit dahil sa duda at hindi pa ito handa, ang 27 taong gulang na OFW ay tinanggihan ang kasal. Bagamat tumanggi ito sa proposal ay tinanggap yun ni Johnny at naniniwala ito na papasaan ba at balang araw ay makukuha din niya ang matamis nitong oo. Ayon sa mga investigador noong gabi ng August 13, ang dalawa ay nagkasundong magkita sa isang hotel. Katulad ng sinabi ng dalawang doormates nito, si Sunset ay nagpaalam sa kanila. Sa isang hotel sa bayan ng Zubay ay nag-book ng kwarto ang dalawa. Katulad ng inaasahan, ang mga ito ay masayang nagkita ngunit pagkalipas ng ilang oras, ang mood sa kwarto ni na Sunset ay magbabago. Sa sinumpang salaysay ni Johnny sa mga pulis ay inamin ito na noong alas 4 na madaling araw noong August 14 ay nagalit siya nang tinanggihan na naman ni Sunset ang kanyang marriage proposal. Sa pag-amin nito ay nalaman ng publiko na hindi pala yon ang una, pangalawa o pangatlong beses itong pagpropose. Ngunit maraming beses na nitong inalok ng kasal si Sunset pero lagi itong tumatanggi. Sa pamimilit niya dito na sabihin kung ano pa ang pagkukulang niya ay mas lalo lamang siyang nagagalit. Kaya para mapatahimik ito ay sinakal niya ang nobya hanggang malagutan ito ng hininga. Pero ang mga pahayag ni Johnny na yan ay pinabulaanan ng pamilyang Foronda. Gamit ang social media ay tinawag nilang sinungaling ang salarin. Ayon sa hipag ng biktima ay hindi totoong napatay ng suspect si Sunset noong madaling araw ng August 14. Dahil ayon sa medical examiner ay ilang oras na itong patay bago pa man makarating ang mga medik sa hotel. Sinabi din ng hipag ni Sunset na noong mapatay pala ni Johnny ang biktima ay kinontak nito gamit ang messenger ang magulang mismo ni Sunset na nooy nasa Saudi para sabihin na napatay nito ang kanyang nobya. Ang mga kaibigan din ni Johnny ay sinabi na hindi lamang mga kapamilyang biktima ang kinontak nito pero pati sila. Sa kanilang usapan ay inamin nito na siya nga ang pumatay kay Sunset at nagsisisi siya di umano sa kanyang ginawa at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Nabanggit din ito na gusto niyang mawala sa mundo pero bago pa man niya makuha ang sarili niyang buhay, sinabi ng hipag ni Sunset na dumating na ang mga otoridad sa hotel. Ibinahagi nito sa post na hindi si Johnny ang tumawag ng mga pulis o ambulansya pero ang mga kaibigan mismo ni Sunset ang kumontak sa mga ito. Ayon dito, noong gabi ng August 13 sa halip na pananakal, si Johnny ay gumamit pala ng unan para takpan ang bibig at ilong ni Sunset dahil nagdilim ang paningin nito sa pagtanggi ng biktima sa proposal. Nang mapagtanto nitong hindi na humihinga ang biktima, inamin ni Johnny sa magulang ni Sunset na para siyang nabuhusan ng malimig na tubig at napagtanto niyang mali ang kanyang ginawa. Pero sa halip na humingi ng tulong sa hotel staff at tumawag ng emergency service, ay hinayaan lamang nito si Sunset hanggang lumamig na ang bangkay nito. Ang mga kaibigan ng biktima pa ang tumawag sa 119 na kaagad namang nagpadala ng mga pulis at medic sa hotel. Sa tulong ng iba't ibang mga tao, ang bangkay ni Sunset ay matagumpay na naiuwi sa Maynila noong September 3, 2022.
Ang lamay, burol at libing nito ay hindi na naisapubliko, pero matindi ang pagdarasal nila na balang araw ay makakamta nito ang hustisya. As of this recording, si Johnny ay hinaharap ang kasong murder. Noong 2006, ang parusang kamatayan ay tinangkang i-abolish sa Taiwan. Ngunit hindi sila nagtagumpay sapagkat lahat ng mga mababatas ay nagkasundo na panatilihin ang parusang kamatayan sa mabibigat na krimen tulad ng ginawang pagpatay ni Johnny sa kanyang kasintahan. Sa kadahilanan na wala ng balita na lumabas tungkol sa kaso, kahit ang pamilyang Foronda ay tikom din sa pagbibigay kung meron na bang update na nangyayari. Kaya kung sakali na masentensyahan si Johnny ng parusang kamatayan, ang paraan ng gobyerno ng Taiwan para parusahan ang mga kriminal na may halang na kaluluwa ay gumagamit sila ng handgun. Ang baril ay itututok nila sa likod ng kriminal, pero ang target talaga nila ay ang puso nito. Kung ang kriminal ay sumasang-ayon na ibigay ang kanyang mga organs sa mga nangangailangan, ang baril ay itututok naman sa ilalim ng bahagi ng tenga nito, kung saan pag pumutok ang baril, ang bala ay tatamaan ng brainstem para mabilis itong mamatay. Kung sa iba na makakarinig niyan ay magsasabi na napakabrutal naman ang pamamaraan na yan, para naman sa mga mababatas sa Taiwan, patas lamang ang parusang yan, at sa isip nila ay yan talaga ang kahulugan ng hustisya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.